aking sasabihin. Ako si, sabi ang pangalan, ay taus-pusong sumusuporta sa kampanya at adhikain ng revitalized police sa barangay at buhay ingatan, droga'y ayawan. Bilang isang Pilipino, ako ay nagpapahayag ng determinasyon at aktibong pakikilahok sa mahakbang laban sa iligal na droga at kriminalidad. Sa bawat kilos na aking gagawin, magsisilbing halimbawa ako ng disiplina at dedikasyon sa pagtataguyod ng mapayapa at ligtas na komunidad. Kasihan nawa ko ng Panginoon. Congratulations. Thank you very much, sir. And ladies and gentlemen, please be seated. And now, to lead and let us give the pledge of support, ladies and gentlemen, the Chief of the Philippine National Police, Police General Romel Francisco Marvel. Magandang umaga po sa inyo lahat. Sasabihin ko, NCR, bida ka na. Ang sisigaw nyo, bidang-bida na. Papalan natin ha. NCR, bida ka na ba? Bidang-bida! Ulitin natin. Ang American mo sa Mindanao, kasi lagi kami bida dun eh. NCR, bida ka na ba? Bidang-bida! Thank you po. Thank you po, sir. Alam mo, ang buhay ay ang pelikula na. May bida at may kontrabida. Alam mo, last time, kami ni Secretary Abulos, bida kami. Pero, bukas, kaya konting kontrabida lang, sir. Pero ano mo, buhay talaga, parang pelikula. Minsan nasikas ka, minsan nabububog ka. Alam mo, minsan ang buhay talaga. Sa hirap ng buhay, mga tao natutukso sa pag-aras. That's what's happening right now. Marami po kasi ng buhay, ito yung pagtakas natin, then we can't solve the bubble drugs. Pero sabi ko nga, anong pagkakaiba ng tunay na buhay at sa pelikula? Hindi naman pwede para tayong FPJ, tumutugtog ng bukla. Ang meron na po tayo sa tunay na buhay, meron tayong pag-asa. Yung nakita po natin dito, yan po ang nasasabi na pwede pang iwanan ng drugs. Lahat ng tao may pag-asa. So sabi ko nga, kung may pag-asa, dapat meron tayong laban. So paano po natin lalabanan nga? Since tayo ay lahat bida at iba nagiging kontrabida. Para hindi po kayo magkontrabida, ito po ang nasa utak po namin. Ang acronym na ARTS. What is ARTS? The A is, number one is awareness. Ito po yung ginagawa po namin. Awareness po. Kayo po, ina-aware namin na ang drugs, napakasama sa ating katawan. Nagdudulot ng hindi magandang bagay, minsan iwanan natin pamilya, natutukso tayo, gumagawa tayo ng kasamaan. Ang pinakamasama pa yan, minsan namamatay tayo. So that's number one, awareness. Number two, since sabi natin, meron tayong pag-asa. Ang letter A is respect of human life. You have to respect human life. Na ang tao, kahit na gano'ng ka-down yan, meron silang pag-asa ng mga. Hindi po pwede drugs, hindi po na-addict kayo. Wala kang hindi po. Dahil dito sa bagong Pilipinas, ang pangako po ng ating Pangulo at ng ating SLD at kasama po natin mga mayors, regional directors, mga barangay, mga lahat po tayo, dito po, lahat tayo may pag-asa. May pag-asa po tayo nababangot, na ito papakita natin dito sa bagong Pilipinas, tayo po may pag-asa. Letter P, hindi na po kaya ng SLD, hindi na po kaya ng mga mayors natin, hindi na kaya po ng mga pulis natin, hindi po yung mga regional directors natin, dito po yung mga pulis natin, hindi yung para tayo ng barangay. Hindi po tayo pwede mag-isa-isa.
Ang letter T po is always a teamwork. We have to work together. Sabi nga ng ating mahal na SLL, which is always a holistic approach, whole nation approach. Hindi tayo magkaisa pero kasi laban po ng bayan natin. Laban po ng bayan natin para maitulak natin yung tamang daan ng ating mga kabataan. At tayo minsan nagdululong sa drug. Ito po yung tamang daan. Buhay, ingatan, droga, ayawan. At ang pinakahuli, bago po yan, awareness, respect of our respect of human rights, teamwork, ang pinakahuli ko, letter S, let us support the BIDA system. Let us support the BIDA system. Isubok po natin yung mga tao na gumagamit at nagtutulak. Ikayakin po natin sila na dito sa bagong Pilipinas, meron kayong pag-asa magbago, meron po tayong pag-asa umasenso. So arts lang po. Awareness, respect of the human life, teamwork. Tulong-tulong po tayo at let us support the BIDA system. So sa bagong Pilipinas, ang gusto ng polis, baguhin na lang natin BIDA ka. Sa bagong Pilipinas, ang gusto ng polis, BIDA ka. Maraming salamat po. Thank you very much, sir. And now, let us hear the message of the Director. The Director General of PIDEA, Director Moro Virgilio Lazo. Let's give him all applause, ladies and gentlemen. Jose Melencio Narvaez Jr. Mapagpalang umaga sa ating mga BIDA champions. Lahat tayo ay BIDA champions. Of course, ang pinangungunahan ng overall champion na aking kapakilala ngayon, Attorney Benhar C. Abalos Jr. Sir. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang programang Buhay, Ingatan, Drogay, Ayawan, or BIDA, ng Department of Interior and Local Government sa pamumuno ni Attorney Benhar Abalos Jr. ang ating SILG ay isang proaktibong hakbang na naglalayong magkaroon ng aktibong pakikipag-ugnayan ang pamahalaan at ang komunidad upang palakasin ang kampanya kontra illegal na droga. Sa ilalim ng programang ito, kami po sa National Capital Region Police Office ay buong pusong sumusuporta sa programang ito. Kaugnayan nga nito ay mayroon tayong 59 teams na binubuo ng mahigit 459 na mga kapulisan at ito ay tuloy-tuloy na ating pinaparami sa ilalim ng Revitalized Police sa Barangay o yung RPSP. Ito po yung gobyerno pumupunta sa barangay upang i-introduce at makatulong sa barangay sa pamahalaan ng institusyon dito sa pamahalaan natin upang matulungan, ma-organize and so on so forth. At ito ay walang pagod na tinatrabaho natin at nakikisalamuha sa ating mga kababayan sa iba't ibang barangay sa Metro Manila. Layunin nitong mapagtibay ang ating ugnayan sa publiko at mapalakas ang ating inisyatibo laban sa illegal na droga at iba pang mga kriminalidad. But behind all this, the success of this endeavor is not ours alone. We extend our deepest gratitude to the local government units and other government agencies. Napakahalaga ng inyong kooperasyon at pakikiisa. Kung kaya't umaasa kami sa patuloy ninyong pakikipagtulungan para sa mas payapa at ligtas na komunidad. The NCRPO is dedicated to sustaining and enhancing the RPSP BIDA program, refining our strategies to meet the evolving needs of our communities effectively. As we move forward, let us work together to make the RPSP BIDA program a shining success in the National Capital Region.
Dahil nga dito, papalit tayo ngayon at makasama o nakasama natin ngayong umaga ang ating masipag na kalihim ng DILG. Sama-sama ay kilalanin pa natin ang utak sa likod ng BIDA program, Attorney Benhar C. Abalos, na isang ABP president. Maraming salamat po. Upo po tayo. Yung bang ating mga pulis na pag nasa araw, baka pwedeng patabihin muna natin masyadong mainit. Baka pwedeng paki-order lang sila, please. Please naka-order to you, sir. Wala sa shake, sobrang init eh. Gusto ko komportable. Itong kalibat kanan, okay lang. Thank you for the support, but you find it. Paki-order lang kung sino yung commander. Okay. Unang-una, magandang tanghali sa inyong lahat at maraming salamat sa pagdalo po ninyo rito. No less than ang ating chief ng PNP. Ito yung body ko eh. Talagang one of my best buddies, no? Palakpakan natin si Chief Romel Marbil, ating chief PNP. At isa pang magaling na pulis. Talagang ako, nakita ko record niya. Nakita ko ang ginawa niya sa NCR. Palakpakan po natin ang NCR Director po natin, General Delesio Narcates. At gusto ko rin batiin ang kasama po namin sa laban. Ito, napakasimple, napaka-humble nito kung makilala niyo, pero he is a doer at highly principled. Palakpakan po natin ang ating Director ng PIDEA, si Moro Lasso. General Tahundong, of course, General Alba, ang aking kasama po, si Yusek Oka, Valenzuela, at ang ating mga mayors. Palakpakan natin, of course, ang ating host, si Rufi Biaso ng Muntinlupa, si Mayor Emily Calixto Rubiano po, ng Pasay, at kanyang umaga, kasama ko, alas 6 pa lang ng umaga, magkasama kami, naglilinis kami ng basura. Si Mayor G.D. Sandoval, galing yung basura, galing sa tubig, nawala naman, nagigima sila ng mga basura galing sa tubig. At lahat ng mga representante ng mga mayors, kapulisan, BFP, BGMP, DILG family, mga pastor, sa lahat po sa inyo, isang mapagpalang umaga. Alam nyo, ang Calacang, Maynila, ito po ay pinakamalaking metropolitan population sa buong Pilipinas at the 10th most populous metropolitan area sa buong Asia. Ito po ang sentro, halos ito'y sabihin mo Manila para sila ng Pilipinas. Ito ang sentro ng ekonomiya, ng politika at ng edukasyon. Lahat ng mga embassy ay nasa Metro Manila. Ang Malacanang ay nasa Metro Manila, kaya center of political. Ang ekonomiya naman, 36% ng gross domestic product o ng GDP ng buong Pilipinas ay galing sa Metro Manila. So, kung titignan mo, talagang itong Metro Manila ay dapat talaga itong sumasalamin. So, lahat ng gagawin natin ay kung may mangyayari ito ay parang nangyari na rin sa Pilipinas. Dapat gumalaw tayo ng gusto rito. No? Kamukha rin naman sa ibang lugar. Equally gumalaw tayo. Pero yung prominence niya, nare-respeto tayo at ginagalang tayo at minamahal tayo. Maging ehemplo tayo, hindi lamang sa ating mga kapwa, bantay, lingkod bayan, hindi lamang sa ating pamilya, higit sa lahat, sa ating komunidad. My dear friends, alam kong mahirap ito. People will be asking for so much. But let's make sure there will be no shortcuts. Let's make sure we will work effectively within the bounds of law, within the bounds of the oath that we have taken. Sa inyong lahat, magtulungan po tayo rito. Yung ginagawa natin ngayong araw na ito ay gagawin natin sa buong Pilipinas.
Mabuhay kayo, mabuhay ang buhay ng Tanrongayawan, mabuhay ang Philippine National Police, mabuhay ang mga barangay ng Pilipinas. Thank you very much.